Hindi politika yun. Ay, wow. Hindi politika yan eh. Pero ang sir, manat apat na commissioner Yan ang gungkong na yan. mismo nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting, kaya sinubak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. Magandang araw mga kababayan. Abay tuloy-tuloy po yung pag-iingay nitong kongresista, nagigil na imbestigahan po itong Dolomite Beach na pinagawa ng nakaraang administration dahil di umano sa matinding baha na naidudulot nito. Tingnan nyo ito mga kababayan ha. 3 years na po na nakaupo ang Marcos administration. Ngunit ni minsan hindi nila pinag-iinitan ang Dolomite Beach sa mga nakaraang baha. Ngayon pinag-iinitan po nila dahil ang taong bayan ay hinahanap nasaan na po ba yung 5,500 flood control na bilyon-bilyon ang binudget. Ngunit wala po tayo nakikitang magandang resulta. At kung tatanungin natin sila nasaan po yung mga flood control, wala po silang maipapakita. Ito ngayon ang kanilang nakikitang solusyon para sabihin lang na may kasalanan ang nakaraang administration kaya bumabaha sa Manila. Ang nakita nilang solusyon para sa kanilang problema sa baha ay ang Dolomite Beach. Pinag-iinitan po nila dahil ito po ay tatak Duterte, dahil ito po ay hanggang ngayon bilib na bilib pa rin ang taong bayan kung paano po na-convert ang isang tambakan ng basura, napakabaho na Manila Bay into pasyalan na naging Dolomite Beach ngayon. At marami po sa ating mga kababayan dyan ay kung makapunta po sila ay halos hindi sila makapaniwala na hindi nila ma-imagine na yung nakikitang tambakan ng basura, napakabaho, ay ngayon ay napakalinis na at ginagawang tambayan o relaxing area ng ating mga kababayan na nandito sa Manila. Ngayon gusto nila paimbestigahan. For what? Dahil gusto niyang gumanti dahil siya ay tinanggal noon sa administrasyon ni President Duterte dahil imbis na magtatrabaho, pa-travel-travel lang, itong si Congressman Redon. Anyway, pakinggan natin mga kababayan ha. Okay, kung ano po yung kanyang magandang plano. Kung bakit niya kailangang imbestigahan itong Dolomite Beach. And of course, ako naman naniniwala na hindi po gagalaw ang mukong na ito, yung uplok na ito, kung walang mataas na tao na umuutos sa kanya para paimbestigahan ito. Kasing style nito, parang Valeriano lang. Kunwari, si Valeriano yung magsasalita patungkol sa investigation sa confidential fund ni Vice President Sara, pero yung nasa likod noon ay walang iba, kundi si Tamba. Diba? Okay. Puntahan na natin ito, mga kababayan. And bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like. So, mga busisiin itong proyekto na ito. Well, siguro, very important na mag-ina po tayo. Alam po ninyo, nung po nga kasagsagan ng pandemya, nung pong tayo pa ho yung nagpapatakbo ng think tank na InfoWatch PH, tayo ho yung una talaga nga nag-raise ng red flag, Nung pong August, September 2020. So yung time na yun, nasibak na po siya mga kababayan po natin. Dahil sa anomalya niya na ang kanyang nahawakang ahensya is yung mga mahihirap na sektor. Siya po travel ng travel sa ibang bansa. Hindi niya matanggap. Siyempre, galing siya sa mga makakaliwa, talagang gumaganti siya. Sinisiraan niya mga Duterte hanggang ngayon. Bakit meron hong gagastusin ang gobyerno ng Pilipinas sa gitna po ng pandemya na 389 million para sa tinatawag nilang beach nourishment. Dolomite project, lalagyan daw ng buhangin, yung pong katabi ng US Embassy. Ang paliwanag po ng gobyerno nung panahon po na yun, alam po ninyo, para ito sa mental health ng ating pong mga kababayan. Ito naman talaga, putangin na nakakabuang pag dumaan ka dyan sa Manila Bay nung tambak ng basura. Lahat nga ng mga foreigner umiiwas na dumaan dyan dahil sa sobrang baho. Lalo na pag may bagyo. Ngayon, kahit mga bagyo, di ba, maganda pa rin. Bobo talaga. Yun yung mga una nilang paliwanag. Tapos pangalawa, ano pa? nahuli sila doon pa lang as early as 2020 na hindi po kasama sa NEDA Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Ito po nga Dolomite project po na ito. Ibig sabihin talaga. So, hindi kasama sa NEDA Development Plan kasi wala nga pong lakas, walang nagkaroon walang presidente na nagkaroon ng lakas ng loob na mag-rest, para linisin at pagandahin yung Dolomite na yan. Kumbaga, walang presidente na may utak na kayang imaginein na pwede palang gawing magandang beach yung Dolomite na yan. Si Duterte lang yung nakakaisip. Kasi mas iniisip niya na kahit pa paano, mayroong mapupuntahan na pwedeng mag-relax yung mga tao dito sa Maynila kung stress na po sila,
no? Makaupo sa dagat, makaupo sa buhangin na feel nila na parang nasa isang bakasyon po sila. Imagine nyo, si Duterte lang. Okay. Kaya bigla na ipasok yan. And tandaan natin mga kababayan na hindi po magagawa itong Dolomite Beach na ito kung hindi dumaan sa isang matinding konsultasyon. Hindi dumaan sa Kongreso, hindi dumaan sa Senado, siyempre yung budget. Lahat yan ay pinag-uusapan. And hindi lang po si President Duterte ang nag-desisyon yan. Kumbaga, siya lang yung nag-aproba dahil nakita niya maganda yung magiging resulta, pero lahat na nasa gobyerno, Kongreso, House of Representatives at Senado, may involvement sa pagpapatayo ng Dolomite Beach na yan. Dahil ang budget ay kanilang inoprobahan. Anong gagawin mo ngayon? Paimbestigahan mo lahat. Ano magiging outcome? Wala. Parang, grandstanding lang. Parang ginawa ng Quadcom. Nangyari kay Fernandez. Si Barbers. Ito pang si Abante. Diba? Ano nangyari? Wala lang. No? Nagpasikat lang. Pero hindi. Ano pag-ending doon sa ginawa nila sa Quadcom? Yung sumulpot po na parang kabuti. Ito po nga Dolomite project po na ito. At dito kabuti dahil dumaan sa matinding consultation yan, bobo. Gumugol tayo ng 389 million. Ang pangako po nito, it will address coastal flooding, erosion, among others, no? Pero ang solution actually ay yung po nga findings ng MMDA in the last couple of days kung saan sinabi ho nila na ang cost po ng flooding dito po sa adjacent areas within the city of Manila, ito po nga Dolomite project kasi nagsara daw po sila ng 3 lagusan ng tubig. Kabubuhan talaga ng MMDA yan. Hanapin nila yung 5,500 flood control. Yung sinasabi niyo mahigit 300 million na ginastos dyan para ma-rehab, mapaganda yung Dolomite Beach. Napapakinabangan. Pucha, kitang-kita ng taong bayan. Paano yung billion-billion na flood control na hindi nakikita ng taong bayan? Bakit hindi nyo pa imbestigahan? Di ba? Tapos sabihin nyo, walang pamumulitika. Alam nyo kung makapagsalita lang si President Duterte sa media, sigurado tatawanan kayo at pagmumurahin kayo ng putang ina niya. Sabihin ni President Duterte, ang daming dapat pa imbestigahan. Bakit yan ang Dolomite Beach na napakinabangan at kitang-kita ng tao kung saan napupunta yung pera? Di ba? Look talaga to. Sa tubig, itong lumalabas sa Manila Bay, yung pong tubig mula sa loob po ng syudad po ng Maynila. So, basically, the promise of stopping flooding actually caused the floods. No? So, stopping flooding, kasi nga, hindi nyo pinagawa yung flood control. Kaya ngayon, pinag-iinitan nyo yung Dolomite. Ibig sabihin, talaga kailangan nung pag-aralan kung firstly, was it actually necessary? Was the cost reasonable? And itong pangatlo nga ho, ano na ho yung steps forward na gagawin po natin ngayon? Kasi like as of today, ang sinasabi nila, hindi, alam nyo, pagka malakas ang ulan, bubuksan talaga namin itong 3 lagusan na ito. Pero again, at ito yung binabanggit ng mga kababayan ho natin, bakit hindi nila naisip yan noong 2020? Hindi ba? Kababayan na naman, gamit na naman ang salitang kababayan. Kayo-kayo lang yung nagsasabi niyan. Hanapin nyo yung flood control, gonggong, na sinasabi ni Marcos Jr. na 5,500. Diba? Magtrabaho kayo, wag puro pasarap na lang, wag puro easy solution na lang. Gamitin nyo na naman yung utak nyo, di ba? Gumawa kayo ng panibagong plano. Total, dami naman pera na pupunta sa inyo eh. Ito, propaganda lang ito, mga kabayan natin. Gusto lang talaga magpasikat itong kongresistang ito. Kasi hindi niya matanggap ang kahihiyan. Ngayon, papaimbestiga siya. Sige, papatawag nyo lahat dyan. Okay, papatawag nila dyan, mga kababayan. Ano yung mangyayari? Sabihin natin, kami kasama niya, kami kasama. Ano makukuha niyang corruption dyan? Lahat yan is well detailed. In na-audit po yan ng Commission on Audit ng maayos. And walang nangyaring red flag mula sa Commission on Audit. And let's say na imbestigahan niya. Okay? Nagkaroon ng findings. Anong batas na gagawin niya? Tika lang. Kasi yung batas ng Quadcom, dahil doon sa EJK is anti-EJK. Sa batas ng imbestigahan sa Pogo is anti-Pogo. So, anong pakinabang noon para sa mga ordinaryong Pilipinong mahihirap? Makakatulong po ba yan para mapaganda yung buhay, mapaganda yung ekonomiya? Makatulong po ba yan para hindi na magkaroon ng baha? Makatulong po ba yan para yung mga kinukurakot na bilyon-bilyon ng
nasa gobyerno, particularly kagaya mo na nasa Kongreso, no? Mapipigilan ba? Matitigil na? Maibabalik na ba yung pinagnanakaw? Matitigil na ba yung insertion sa mga budget ng House of Representatives na napupunta lamang sa bulsa nila? Obviously, ang sagot dyan, hindi. Ito ay paghihiganti para kay Presidente Duterte. Kaya pinag-usapan mo natin sa usapin pong ito ay obviously yung pong continuing mandamus para linisin po yung Manila Bay. Ano ba yung ambag na development project sa paglilinis ng water quality ng Manila Bay? Parang wala masyado. At ako ito... Parang walang masyado daw, mga kababayan. Walang masyado daw na ambag sa water quality ng Manila Bay. Itong Dolomite Beach, wow, ang dating maitim, mabaho. Ayun, nakita niyo po yung quality sa mga pupunta sa Manila Bay. Maniniwala ba kayo dito? O baka hindi pa ito nakaapak sa Manila Bay. Baka hindi niya pa na-experience kung gaano kasarap and relaxing na nandun ka sa Manila Bay. Di ba? Kita niyo naman ang linis ng tubig. Tapos sabihin niya parang walang ambag. Para may may pamatikos lang. Ito po yung remediation effort na gagawin today. Parang pagka hindi mo pinadaan sa sewage treatment plant, ito pong 3 lagusan na ito, edi yung mga dumi po galing sa loob, papuntang dagat, edi hindi rin ho matitreat. So, basically... Kaya nga, sinara nga yan, kaya nga may sewage treatment eh. Eh kung bubuksan nyo, talagang hindi talaga may titreat. Oh, kasi ang solusyon dyan, gumawa kayo ng plano. No? Ano yung plano nyo para maipsan yung baha? Eh wala eh. Dapat ang sinisingil ng gagong ito ay si Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos, no, ay hindi nila in-implement itong 5,500 flood control. Ngayon sabihin niya, iipunin na lang daw yung tubig para gamitin sa tag-init. Eh siya kaya maghigop ng tubig dyan. Isama na rin ang gunggong kongresistang ito. Anyway, now, tingnan natin kung ano yung mangyari sa kanilang investigation. Kasi nakikita ko dito, mga kababayan po natin, ano lang talaga ito, pasikat lang grandstanding lang ito. Para wala itong patutunguhan. Anong batas ang ipapasa niya dyan? Anti-baha? Anti-Dolomite Beach? Manila Bay Rehabilitation? Or hayaan na lang na mapapasa siya ng batas na hayaan na lang magiging madumi yung karagatan? Importante, walang baha. Ganun ba? Ano, walang mangyayari dito, mga kababayan po natin. At ang daming dapat pagkaabalahan. Di ba? And tingnan nyo naman, mga kababayan, kung ano kasi ang habol ng gunggong na ito. Tingnan mo, ang habol kasi ng gunggong na ito ay na makapaghiganti kay President Duterte. Dahil nga, tinanggal pala yan ang gunggong na yan. And tingnan nyo naman kung gaano kalinis ang Manila Bay. Tapos sasabihin niya, walang naambag daw po itong Dolomite Beach sa quality ng tubig. Eh dati, makikita mo yan, no? Baha ng basura. May mga dumi pa ng tao dyan. Nakakadiri, hindi mo kayang pumunta dyan, no? Magtambay dahil sobrang baho. Yung mga nasa harap dyan ng mga establishment ng Manila Bay noon, grabe ang baho, hindi nila makakaya. Nakakaya na po pag napuntahan ng mga dayon. Napipicture po tayo sa iba't ibang international media dahil sa dumi na yan. Kasama po tayo sa pinakamadumi. Pero nung pinagawa po yan ni President Duterte, grabe, no? Tuwang-tuwa po yung ibang mga international media. Nung nakita nila yan, kung ano at paano po na transform intong world class, no, na artificial beach yung Dolomite na yan mula sa imbakan ng basura noon. Tapos sabihin mo walang naambag sa kalinisan, walang maganda, may anomalya, no? Ito yung sisihin nyo sa baha. Tangina, 3 years na kayo nagtatrabaho dyan, Bongbong administrasyon ni Bongbong Marcos, tapos ngayon wala nyo, hindi nyo na-implement yung mga solusyon para sa baha, Dolomite ang pagsisihin, para lang may masisihi. O sige, pati yung pagkamatay ni Magellan, isisi nyo na rin kay Duterte. Yung pagkamatay ni Jose Rizal, isisi nyo na rin kay Duterte. Yung pagkamatay ni Aguinaldo, lahat, isisi nyo na lahat kay Duterte. No? Yung gera sa Iran, sa Iraq, o isisi nyo na rin sa Duterte. Ito, puntahan natin ha, mga kababayan mo natin ha. Eh, ano sabi ko, no, itong ulol na ito, na kongresista na ito, galit na galit po siya. Kasi nga, no, natanggal kasi nung panahon ni President Duterte. Ito pa, isa pa itong, no, hindi ko tell you, pero hindi mo naman natalalaki ito. Parang bakla. Answers on facts at saka mga na-conduct na hearings and investigation. So, hindi politika yun. Wow. Hindi politika yan eh.
Lukuhin niyo yung mga tagasunod niyo ng mga masinungaling, no? O paano hindi politika? Wala na nga silang ginagawang maganda ngayon sa gobyerno, kundi puro Duterte na lang ang sinisisi. Ito tingnan niyo mga kababayan no, kung yan ang nakitang solusyon ng MMDA, yung DNR naman ay hindi pabor. Kasi marami talagang solusyon kung maghanap po sila ng solusyon at huwag nila sisihin ang Dolomite Beach. And syempre, ito panoorin din natin pagkatapos nito kung bakit gano'n na lang kagalit itong kongresista na ito ay President Duterte at wala po siyang mahanap na pag-iinitan dahil napakulong na nila si President Duterte sa daig, no? Ito, ginagawa nila ngayon ay gusto lang ma-impeach si BP Sara, itong Dolomite Beach naman. Pero ito, pakinggan natin yung DNR. Gitang Dolomite Beach, sinabing dapat ibase sa siyensya ang pag-assess sa sanhi ng pagbaha. Git pa ng ahensya ang pagbabago sa lagay ng panahon dahil sa climate change ang siyang dahilan kung bakit lumalala ang pagbaha sa Maynila. Ang DPWH naman gumagawa na raw ng hakbang para solusyonan ang naging assessment ng MMDA. The MMDA requested us actually to extend the pipe to discharge the floodwaters from that area underneath the Dolomite Beach. Ito, dito tayo sa kongresistang ito. Mga may hirap ang layong tulungan ng Presidential Commission for the Urban Poor o Presidential Commission Anti-Poor. Ang trabaho po ay para tulungan yung mga mahihirap, siguraduhin na may malilipatang bahay kapag i-demolish sila. Pero yung kanilang chairman ay pa-travel-travel sa ibang bansa. Yan po si Congressman Terry Ridon. So, dating Kabataan Party List, nung umalis sa Kabataan Party List, so binigyan ng pagkakataon ni President Duterte na ma-appoint sa pick-up. So, ang ginawa, nagnakaw, nag-relax sa ibang bansa, tinanggal. Galit ngayon. CUP. Pero ang chairman at apat na commissioner Yan ang gunggong na nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting, kaya sinubak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. This kind of work performance has no place in the Duterte administration. Ayon sa Pangulo mula raw ng Yan pala yun mga kababayan po natin. Sinibak pala yung gonggong na ito. No? Kasi pa-travel, pa-relax sa ibang bansa. Hindi nagtatrabaho. Nagtaka nga ako ngayon mga kababayan po natin. Bakit nakapasok naman ito sa isang party list, itong Bicol Saro? Ano kaya ang trabaho nila dito? No? Yung pangalan ng party list niya, Bicol Saro. Bakit ang trabaho nito ngayon is yung pag-iinitan ang nakaraang administration at gustong sirain ang Dolomite Beach. Palagay ko, ito po is gusto mga lakal ng basura ito sa Manila Bay. Kaya gusto niyang maibalik yung mga basura sa Manila Bay, mga kababayan natin. Dahil gusto niya siguro mga ngalakal na naman. Diba? Alam mo yung sabi nga niya, no? Parang kabuti daw na sumulpot na lang itong Dolomite Beach. Hindi po kabuti yan eh. Again, dumaan po yan sa mga matitinding plano, no, mga eksperto at dumaan din siyempre sa House of Representatives at sa Senado dahil ang budget ay pinag-usapan, no, kung paano po ipagawa yan. At lahat po is masaya. Everybody's happy dahil sa Dolomite Beach lang. Mukhang mga buaya lang, mga magnanakaw, sinungaling, adik, drug lord, sindikato lang na nasa gobyerno ngayon ang galit sa Dolomite Beach. Dahil nandyan markado ang tatak na Duterte at hindi nila mabubura. At kung gusto nila burahin ang Dolomite Beach, sirain nila. Yan. Okay? So yan lang po mga kababayan po natin. Of course, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan. At ngayong araw, meron po tayong peace rally sa iba't ibang parte ng bansa to Pre-Duterte Now. Itong Pre-Duterte Now peace rally. So, kita-kits po tayo mga kababayan natin.